Sir Engineer Justice po. Good afternoon po sa inyo, Sir Mitch, and kay Ma'am Amlin po, at saka kay Ma'am Ana, at kay Ma'am Ella po. Good afternoon po. Pati po sa lahat po ng kasama natin ngayon sa huddle po, good afternoon po sa inyong lahat po. Nagsimula po yung aking leukemia journey po noon pong February po ng 2019 po, na masakit lang po yung tiyan ko nung gabi sa trabaho ko po. Kaya po nung umaga po, dumiretso po ako ng ospital, nagpa-check up po ako kasi sobrang sakit po talaga. So, nung nasa emergency po ako nung umaga, nung kinunan po ako ng dugo at saka ng mga lab test po, nakita lang po nila na mababa daw po yung platelets ko po, na umabot na po siya ng 50, na hindi na po normal. So, ang payo po sa akin is pumunta po ulit ng doktor kinabukasan. Meron po silang nirefer na doktor sa akin, napuntahan ko daw po. Pero dahil nga medyo masakit po yung tiyan ko, binigyan muna nila ako ng gamot, tapos pinauwi po nila ako. Pero nung kinagabihan din pong iyon, naggrabe na po yung lagnat ko, tapos sumakit po yung kaliwang tagiliran ko po. Tapos umabot na ng 40 yung lagnat ko, tapos hindi na ako makagalaw, masakit po yung tagiliran ko. So, kinabukasan po ng umaga, yung sinabi nga po, pumunta ako doon sa nirefer po nilang doktor sa akin. Sinabi naman po doon, nung pinakita ko po yung tagiliran ko po, sinabi na i-refer pa ka sa isang doktor kasi baka ang sakit ko raw po ay sa ano raw po, appendicitis daw po, kailangan ko daw po agad na operahan. Baka daw po kasi pumutok yung appendicitis ko po. So, nung check up po na yon, diretso po ako sa emergency room, kinawad sa doktor agad na kailangan ng room po raw po agad na ma-confine daw po agad ako kasi baka raw para maagapan po yung appendicitis ko, baka pumutok daw po kasi. Pero dahil hapon na po ako nakakuha ng naipasok sa room nung araw na yon, sinabi na lang po na baka bukas ng umaga na lang daw po ako umaga na ako i-ooperahan. So, buong magdamag po, under observation po ako nung time na yon. So, sa magdamag po na yon, 3 beses po akong kinunan ng dugo for blood test po. Doon din po nila nakita na yung 50 ko po na platelets naging 30, tapos naging 25. So, kinabukasan po, pagbalik ng doktor sa akin, yun naman pong tagiliran ko, wala na pong maga, hindi na po masakit. So, ni-roll out po nila yung appendicitis. Ang sabi naman po sa akin, meron daw po akong dengue. So, dengue naman daw po kasi bumabara po yung platelets ko masyado. Dahil kinabukasan, umabot na po ng 15 na lang po yung platelets ko. So, ang sabi dengue nga. So, kinuha nila ako ng sample para sa dengue test po. Nag-negative po siya. Nung mag-negative siya nung kinagabihan, sa kanila may isang doktor na lumapit sa amin na ang sabi naman daw po, kailangan na daw po namin magpunta daw po ng HIMA kasi po is, ang sabi nila baka hindi na po dengue ang sakit kasi nawala rin po yung lagnat ko. Baka raw po may leukemia daw po nga raw po ako. So, yung time po na yun, nandun po yung dalawang katrabaho ko, saka yung dalawa ko pong kapatid, asawa ko. Nung sabihin pong may leukemia ako, tawanan po talaga po kami. Talagang tumawa lang po ako na parang, Dok, grabe ka naman, may leukemia. Kasi kahit po yung mga katrabaho ko, hindi po naniniwala nun. Kasi, medyo ano po ako sa katawan kasi medyo maalaga-alaga rin po ako. Kunti, nag-i-sports po kasi ako, tapos, nag-donate ako ng mga dugo every year. Nakailang donate din po akong dugo. Tsaka ako po kasi gabantay sa nanay ko dati na merong diabetic at saka tatay ko may heart problem. Kaya medyo alam po yung mga bawal kainin, mga dapat kakainin lang para hindi magkasakit. So parang iniwasan ko nga po yung diabetes at saka yung heart problem. Tapos sasabihin sa akin ng doktor na may leukemia ka. Parang nagtawa na po talaga kami, parang joke lang siguro, sabi niya. Pero nung habang tatawanan po kami, yung doktor po kasi seryoso siya eh. Hindi pa sa tumingiti. Sana, ang sabi lang po, sana nga po tama kayo, sabi niya. Pero binigyan niya po kami ng parang recommendation na punta po kayo sa isang ospital po doon sa kabila
dahil nandun po yung HEMA na na-recommend po ng doktor po na yun. Sabi niya, ipapasa ko kayo doon sa kabila, sabi niya. Pero bago po kayo mag-out dito, sinalinan po muna ako ng 4 na bag ng platelets kasi sobrang baba na daw po. Yun po yung first time po maka-experience na salinan ng dugo na parang unang beses na kinabahan po ako kasi salinan na ako ng dugo, parang ibang usapan na sabi ko. Pero nung after po salinan ng dugo, kinabukasan pinalipat nga po kami sa kabilang ospital. Doon na ako medyo parang medyo kinakabahan na. Kasi nga pagdating nga sa ospital, sa emergency, diretso po ako sa dulo. Naka-isolate po agad ako, tapos kuha agad ng dugo. Although tawa lang ako, pero nakita ko na parang iba na yung ground ng mga nurse. Parang nakatimbre na po pala na darating po kasi ako. Tapos mahaba po yung pila sa emergency, pero kami after 30 minutes, naipasok ulit kami sa room. Kasi nasabihan na po yata yung doktor na darating kami. So, gabi po yun ng February 26 na nagkukwentuhan kami ng kapatid ko tsaka nung asawa ko sa room. Dumating po yung doktor namin. Na doon nga po unang sinabi yung balita na yun nga, based on mga unang test, sinabi na may leukemia nga positive. So, tulala lang po kami, doon na po sinabi kung ano yung gamutan, paano yung proseso, kung gaano kahaba yung mga gagawin ng mga proseso. So, tulala lang po ako noon. So, pero after po niyang sabihin yun, tulala lang kami. On the spot, binigyan niya po ulit ako ng 4 na bag ng platelets. Pinaumpisa na po niya ako ng oral chemo na Atra. Tapos, kinunan po ulit ako ng dugo for confirmation daw po. Kinuha yung blood sample. Pinadala daw po ng UST at saka ng St. Luke's for comparison daw po. So, mabilis lang po yung pasok ng doktor na yun na 30 minutes lang siya nag-explain sa amin. So, paglabas po niya, doon na po yung nawala yung lahat ng tao namin. Parang, doon ko lang siya na parang hindi na to joke. Parang, totoo na to, sabi ko. Tapos lumabas na yung kapatid ko, yung asawa ko lumabas din. Iwan lang ako sa loob. Sa nurse, habang binabantayan ako ng nurse. Ang sabi na, iihilang daw sila, may kukunin na sa baba. Pero alam ko na hindi lang niya pinapakita sa akin na nahirapan na, inamiyak na sila sa baba. So, parang gano'n, parang nag-iyakan sila doon, parang nung time na yon sinabi sa mga kapatid ko, nandiyan pa rin sila naniwala po eh. Hintayin pa rin natin yung labas nung pinakuha ninyong dugo bago kayo maniwala. Sabi niya, hindi naman ano yan, baka mali yung doktor niyo eh. Wala pa ngang test, confirm na agad. May mga ganun pong sinabi pa eh, yung ibang kapatid ko, yung ibang mga kaibigan ko. Tapos, hintay lang kami kasi yung type po na yun talagang mababa po yung platelets kung hindi ako nakalabas ng ospital. So, hinintay pong tumaas yung platelets ko hanggang nalipat po ko sa ibang room sa dulo na ng building. So, siguro mga 10 days pa po ako doon bago po nag-normalize po yung platelets ko kasi mataas din po yung white blood cell ko po. Umabot po siya ng 16, 17 na ang normal po ay 10 lang. So, ganoon. So, nung March 2 po, mula February 26 hanggang March 2 po, naka-confine lang ako. March 2 po, dumating po yung sample po mismo ng sample po ng result na ginawa po sa UST at St. Luke's na sinabi po talaga na confirm nga po na meron akong 84% po ng blast po ng leukemia cells na APL nga po ako. So, nung sinabi po talaga yon, lalo na po kami nanghina talaga dahil nung una parang umaasa pa kami na baka mali nga, baka hindi tama, baka kasi nga healthy living daw po tawag na sa akin eh. Kasi hindi nga po ako nag-sigarilyo, hindi ako nag-iinom, more on ano lang ako, trabaho bahay lang ako eh. Doon na po nagsimula. Tapos yun nga, kailangan na po i-chemo. So March 6 po, naging
medyo okay po ako. So sabi nung doktor, kayo pong bahala kung ipapa-chemo niyo po o hindi. Kasi nagdedebate pa po sila kung masama daw yung chemo, ganyan, hindi na maayos. So inuwi po ako ng March 6 ng hapon, alas 3 ng hapon sa bahay namin. Para magpahinga daw po muna kasi medyo okay na po ako para makapag-usap sa pamilya, parang gano'n. Pero March 6 din po mismo ng hapon, ng gabi pala, March 6 ng alas 3 ako lumabas. March 6 ng alas 7 ng gabi, after ko pong mag-dinner, after po kumain ng dinner po, sininok po ako bigla. Yan, isa, dalawa. Na nag-progress po siya after mga 30 minutes po ako. Hindi na naman ako makahinga. Hindi ko po alam kung bakit. Tumawag po ng ambulansya. So, binalik ako sa ospital. So, nagulat po yung mga doktor doon, bakit kalalabas mo lang? Nandito ka na naman, sabi. Anong nangyari sa'yo? Sabi ko, hindi po nila alam eh. Hindi ako makahinga ng sunod-sunod. Tapos, meron po, nakaapat na try po sila ng gamot. Meron yung sa heart attack, naging sa dila ko, hindi gumana, may pinainom na ayaw rin. Hanggang sa may in-inject po doon sa swero ko, na hindi ko alam kung ano, hindi po sinabi kasi, nabigla po akong inantok. Nung inantok po at nakatulog ako, doon lang po siya nawala. Tapos nakita na naman po sa test na bumaba na naman po yung platelets ko, tumaas na naman po yung white blood cell ko, na hindi na naman ako stable. Confine na naman po ulit ako ng ilang araw na naman. Hanggang sa ma-confine po ako noon, kinabukasan may doktor na po ako sa heart, kasi nga sa heart daw po ang problem ko, may doktor na ako sa blood, may doktor pa ako sa tiyan, kasi raw nga lagi ako nasusuka-suka. So, ako na to, sabi ko, ang dami, hindi ko na po maintindihan kung ano na po nangyayari. Ang dami na ng doktor, sabi ko. Tapos, another 10 days na naman po, nasabi nga, pagpa-recover naman ako, 10 days naman sa hospital naman po na dami na namang gamot, nakailang sakay na naman po ng dugo, na parang nakakapagod na ba, parang nanghirap na po. After po ng after po ng mga 10 days ulit, medyo okay na naman po ako. So, sabi, magpapakimo ka ba o hindi? So, sabi ko, sige po, usapan po ulit namin. So, uuwi na naman po, nung inuwi po ulit ako, ng after 10 days, tapos, yun na, dapat magpapakimo daw ako dapat sa isang ospital sa Marikina na sinischedule na po ako. Na sige, magkikimo ka, pero po una parang ayoko eh. Kasi nga nagdedebate pa yung mga kuya ko na ayoko sana. Pero bago naman po yung time na yon, bigla na naman pagpasok ko po sa isang ospital na sa may Marikina naman po. Doon po mismo sa ospital na yon, after mga ilang oras na nandun ako sa ospital, ayun na naman, umulit na naman po yung sinako na hindi na naman ako makahinga. Na mga 3 hours na po akong gano'n lang hinga ko eh. Masyado na po masakit sa dibdib, umiiyak na po ako nung time na yun, masyadong sakit na, parang sinabi ko na doon sa kabilang ospital may binigay na ganito sa akin, iba tayo yung ibigay. Hindi raw nila alam. So, hanggang sa nagalit na hindi man nagalit, parang nainis yung asawa ko na parang, ba't ganito yung ospital dito? Kaya time po na yun, kahit po alas 7 ng gabi, wala pong mga ambulansya, wala. Nagsikap po talaga sa mailabas po ako, maibalik ako sa dating ospital. So, nagsimula po yung ganun ko ng mga 4 PM hanggang kinabukasan po ng alas 3 ng madaling araw, hinihinga ko ganun lang. So, sobrang hirap po talaga. So, nung ma-confine na ako sa ospital na yon, yun na naman, ano na naman ang nangyayari sa'yo, sabi sa akin, bakit hindi nawawala yung heart mo? Hanggang sa nagdesisyon yung doktor na kailangan ko pa daw mapunta naman ng, ito yung pinakamabigat na, pumunta naman daw ako ng Cardinal Santos na naman daw po. Kasi kailangan daw ma-check yung heart ko bago raw akong i-chemo. Alam na po natin Cardinal Santos, medyo mabigat pong ospital yun. Una, ayoko sana, pero yun daw lang po ang paraan para
malaman kung paano kung puwede akong i-chemo, parang gano'n. So, that time parang down na down ako kasi unang-una yung wala naman po kaming budget nung time na yun. So, parang paano gagawin dito? After po ng after po ng mas mapunta ng St. Luke's, after po ng balikas nun, sinabi lang po na negative ka po, puwede ka pong i-chemo. Ayun lang pala, negative lang pala. Nung ma-negative po ako do'n, sinabi ng doktor na, "Sige magpahinga ka muna, uwi ka naman sa inyo ulit." Siguro pang-apat na ospital ko na po yun, bago ka i-chemo. Nung mauwi po ako sa bahay, dun ko na lang po, naisip na parang yung nangyari ba parang nagpatong-patong na po na isang buwan na mahigit na nagki-chemo, tapos yung pambayad sa ospital, mga gano'n, na parang ayoko na. Parang masakit na yung katawan ko, pagod na ako. Tapos yung, ah, parang nagsabi ako na parang, "Ayoko na," sabi ko, "parang hindi ko na kaya, nanghihina na po ako, sobrang payat na ako." Ayoko sabi ko hanggang sa nag-text na po ako sa mga kapatid ko na parang nawalan na ako ng pag-asa. Sabi ko, "Wala, ayoko na po." Sabi ko, "Kung gusto niyo pa ako makita, puntahan niyo na ako ngayon kasi patay na ako bukas." Sinabi ko po yun, ginising ko po yung kapatid ko lahat. Lahat po ng kapatid ko. "Puntahan niyo na ako ngayon kasi patay na ako bukas." Nag-give up na po ako nun parang, ah, nung maghapon na yun, yung parang sinisisi ko po yung Diyos, eh. Sabi ko, "Bakit ako? Bakit may iba naman diyan, bakit po ako?" Magsisimba naman ako, gano'n. Hindi naman ako nagpapabaya sa sarili ko na parang, ah, basta nag-iba tapos dumating pa yung time na nandun yung dumating asawa ko, umiiyak ako, "Bakit nangyari?" Sabi ko, "Ayaw ayaw ko na." Sabi niya, "Wag." Sabi niya. Pero nagsabi rin ako sa kanya na kung sakaling ano parang, ah, sorry lang ako sa kanya na pasensya ka na kasi ganito lang ako, masakit ako, naging pabigat ako sa inyo, parang gano'n. So, nag-ano na ako na nung parang nawalan na po ako ng pag-asa. Ang pero after po nun, mga gabi, naisip ko rin nung nung mga nangyari sa buhay ko, naisip ko rin na nung gabi, nag-sorry rin ako sa Diyos at sabi ko, "Pasensya na po kung may sabi akong hindi maganda." Ah, naisip ko rin po kasi na kahit papaano na binigyan niya ako ng gano'n, eh, marami rin siyang binigay sa'kin na maganda, na maayos yung trabaho ko dati, may pamilya akong maayos, parang gano'n. Parang on the spot parang nasabi ko rin na mali pala yung naninisi ako ng Diyos, parang gano'n. So, nag-sorry na lang ako sa kanya tapos sabi ko, kung sakali man na kukunin niyo na ako, hanggang dito na lang ako, eh, huwag niyo lang po pabayaan yung pamilya ko, mas lalo pa yung asawa ko, sabi ko. Yun lang yung isip ko, eh, lang kung hanggang dito lang ako, sana huwag silang mahirapan, maging maayos sila kahit wala po ako, parang gano'n na lang ang sabi ko. Down na down na ako parang, "Ikaw na po bahala." Wala parang, suko-suko na po ako, "Kayo na po bahala, eh, basta huwag niyo silang pabayaan." Yun lang po ang sabi ko. "Kunin niyo na ako, basta huwag niyo po silang pabayaan, bantayan niyo pa rin po sila." Yun na lang po. Kinabukasan po, dahil nag-text nga ako sa mga kapatid ko na patay na ako bukas, puntahan niyo na ako, nagpunta na po sila. "Anong nangyari sa'yo, ba't ka naman ganyan?" Sabi niya. Nagkuwento-kuwento sila na, "Lumaban ka nga, kasi yung anak kaya pa yan." Sabi ko, "Wala pang pambayad sa ospital." Sabi ko, "Wala pang bayad." Sabi ko, "Hindi na kaya, hindi na po puwede na kaya-kaya, wala ka lang pang ospital." Sabi ko. Hanggang sa nag-usap-usap silang lahat, pati yung mga kapatid ng asawa ko, yung mga kapatid ko, hanggang sa may nagsabi sila na, "Gusto ba mong magpa-chemo?" Sabi ko, "Gusto ko naman." Sabi ko, "Kaso sa nakikita ko hindi natin kaya." Sabi ko, Hindi natin kaya ipa-chemo. Pero ang tanong lang, gusto mo?" Sabi ko, "Gusto kong gusto kasi wala namang ibang paraan na, eh." Sabi ko, "Dalawa na lang 'to, eh, papapa-chemo ako o mamatay ako, gano'n na lang." Sabi ko, eh. Nasabi niya, "Sige na." May nagsabi na, "Sige magpa-chemo ka."
Gagawa kami ng paraan, sabi niya. Kahit nakakahiya, lahat ng paraan gagawin namin, tulungan ka namin, sabi niya. Wag ka lang mawalan ng pag-asa, sabi sa'kin. So, sa haba ng usapan, sabi niya ano, may naglakad na wag ka na dito sa Marikina, dun ka na sa PGH. May nagganon po na set. So, na, hanggang sa lahat na po, nagtanungan nila, nangutang na yung ibang mga kasama, yung asawa ko, hanggang sa nag-post yung ate ko sa Facebook na ano nga, masakit nga ako, kailangan namin ng tulong, kung sino man nakakilala sa akin na baka makatulong po na kahit sa anong paraan, parang gano'n. Pambili ng gamot, pambayad sa ospital, sabi ko. Doon din po nangyari na may yung kapatid po ng asawa ko, may kilala po sa EDCAM, kaya sabi niya baka makatulong. Tinawagan po yun sa EDCAM, sinama. Kaya po ako napunta sa EDCAM dito dahil po doon sa, hindi ko po man nakuha yung pangalan kasi ng ano na, sinali po ako dito na may pupuntang social worker sa akin na kung ano po yung kailangan tulong ng time na yun. So, nung na-post nga po yung mukha ko sa Facebook na nandun na kailangan ko ng tulong, doon na po nagsimula na parang nag-iba. Kasi parang siguro ano lang ako na parang natakot ako kasi parang feeling ko mag-isa kasi ako noon, parang yung laban sa katawan ko lang. Pero nung nalaman ng ibang tao, masakit pala to si Eric, si Amy, masakit pala to, na kailangan ko pala ng tulong ng ibang tao. Madaling tumulong. May mga katrabaho ako na pumunta sa ospital. Yung mga katrabaho ko na halos magpila doon sa labas ng kwarto ng ospital ko, sabi na lumabang ka, kaya mo yan, sabi na. Ito. Nangyari po na yung mga katrabaho ko umabot ng 3 months na tuwing sahod po nila, may dumarating pong tulong sa akin. Meron din naman pong ultimo janitor, driver sa trabaho namin, na alam ko namang walang-wala rin, pupunta sa amin, magbibigay ng tulong. Sir, lawanan mo yan, parang gano'n. Meron din namang, hindi ko alam, may mga katrabaho ko nung mga kaklase ko ng elementary, kaklase ko ng high school, 10 years ko lang hindi nakikita, hindi ko nakakausap. Lahat nagparamdam ng tulong sa akin. Parang, uy, wag ganyan, sabi niya. Labanan mo yan, sabi niya. Sabi nila, parang doon ko biglang naisip na mali nga na sinisiko yung Diyos. Parang ganun. Parang, nung time na sinabi ko na ikaw nang bahala, Lord, sa akin, doon nagdatingan yung tulong. Parang, yun na yung sinabi na pag may kailangan ka, ibigay mo sa Diyos. Parang, pag hindi mo na kaya, ibigay mo na sa Diyos. Parang gano'n. So, may mga may katrabaho din po ako na wala pong maitulong, wala po kami maitulong na pinansyal, sabi niya. Pero ito po yung SD card ko. Marami pong movie diyan. Mga kanta. Pag malungkot ka, sir, panoorin mo lang. Baka diyan makatulong ako sa inyo. Sabi niya. So parang natauhan po ako na parang hindi pa yata ako pwedeng sumuko. Marami pang taong gusto pa akong makita, parang ayaw pa nila. Parang kung ibang tao nga parang gusto pa ako lumaban, tapos tutulungan nila ako para lumaban. Bakit di ko tulungan sarili ko? Naisip ko nga sa Diyos, kay Lord, na ito na ba yun, sinabi niya na pag humingi ka, pumatok ka at kapag bubuksan, humingi ka itong bibigyan. Ito na yata yun, sa parang gano'n sabi ko. So, hanggang sa dumating yung tulong, na-schedule po ako ng chemo sa PGH na po. Nangailangan po ako ng 4 na bag na dugo. Nung isang text lang po ng asawa ko sa mga katrabaho ko, 4 po ang kailangan, 8 po ang dumating na magdo-donate. Sabi ko, sobra naman ito, 4 lang. Sir, inom na yan, i-back up mo na yan, parang gano'n. Tatatawa ka lang sila na, basta sir, lumabang ka lang, andito lang kami, sabi ng mga ano. So, may isa po akong katrabaho na nag-suggest na mag-fundraising po. Nagbenta po sila ng damit para sa akin. Meron po akong kapatid na
nag-set po ng, dahil nag-aakyat din po kasi ako ng bundok ng isang climb for Acos sa Batangas na marami rin pong tumulong. So yung po tulong hindi ko na alam kung saan po nanggagaling, eh. Kasi alam naman po natin lahat ang laki po ng babayaran sa ospital 'pag ganitong sakit, pero yun lang ang pray ko magte-thank you na lang po ako, eh, sa parang dumating sa time na hindi ko na kaya, si Lord ng bahala sabi ko. So nung nag-chemo po ako ng April 15 sa PGH for mula po nung, 4 na salin po kasi yun ng chemo, 4 na salin, 4 na araw. Pagkatapos ng 4 na araw po, for 12 days, wala po akong symptoms na kahit ano. Para wala po akong lagnat, walang sumakit kahit ano. Sabi ko, "Dok, labas na ako." Kasi para huwag na pumaano din. Pero hindi pwede, sabi niya. Antayin natin, sabi niya. Bababa at bababa yung ano mo, yung kondisyon mo dahil nag-chemo ka. Hindi pwedeng hindi, sabi. Parang naiinip na ako. Hanggang sa dumating po yung April 30, ayun na totoo nga, bumaba lang after ng chemo, after ng 12 days, umepek po sa akin yung chemo, nagtalag po siya ng April 30 na. Doon na po ako nagkaroon ng pneumonia. Tapos ito pong, kanang mata ko po hanggang ngayon is malinaw po siya, pero parang may may inggit na blurred. So, pagbabasa po ako ngayon ng ganyan, hindi po ako makabasa itong kabilang mata. Kasi yung blurred sumasama kung saan po bumabasa. So, parang gano'n po yun, parang at gano'n din sa ospital sa PGH po, kung ano po yung sakit kung bago mag-chemo, akala ko okey na, chemo na 'to, eh, okey. Mas masakit po pala yung chemo, alam naman po natin na mas masakit pala yun na 'pag, ah, na yung masakit sa balat, tapos medyo mahihilo ka. Yun nga, yung effect sa'kin nag-pneumonia na ako, pero after 10 days na nag-pneumonia na ako. Isang mata ko nasira na, tapos naubos na yung buhok ko lahat. Dun ko lang po naisip ulit na parang, okey lang, mahirap, pero alam ko na may tulong na dumarating na nabigay ko lang kay Lord. Sabi ko na nahihirapan ako, pero nakikita ko kasi may tulong na dumarating na through prayers na may tutulong na. So ang akin na lang, labanan ko na lang. Sabi ko, kahit masakit. Lalo yung sa ospital kami ng asawa ko na kaming dalawa lang na may swero ako kabilaan. Ganyan yung kamay ko. Tapos, CCR ako. Na siya yung maglilinis sa akin habang nag-CR ako. Na hanggang ngayon, eh, parang nagpapasalamat sa kanya for 30 days. CCR ako, siya naglilinis ng leak ng dumi ko. Parang pasalamat talaga ako sa kanya ng time na hindi ako iniwan ba. Tapos, yun nga, sa kabila po ng sobrang hirap, siyempre, eh, natapos ko po yung buong chemo ng hanggang October po ng 2019. So, dahil kay Lord namin po talaga na hindi ko po alam talaga paano kami nakabayad. Na dumating po yung time na tinigil na po yung gamot ko dahil wala na kami pambayad. Na hangga't wala pong bill, wala po kayong bayad, walang kahit anong down, tigil na po yung gamot. So, sabi ko, sige, parang ayaw na ako. Magugulat na lang kami yung may darating na biglang, "Oy, pinagpadala ni ganito, nabibigay daw panggastos niyo daw." Wala, na talagang yung time na yun kahit sobrang down na down ka na, dun mo maramdaman, eh, yung tulong ng Diyos, eh, na alam mong nandiyan siya, hindi ka papabayaan, 'pag gano'n. So, natapos ko po yung chemo, hindi ko po alam kung hanggang sa paanong paraan, nagtiwala lang ako sa Diyos na alam ko darating yung tulong niya sa akin, parang gano'n. So, ngayon po, eh, ito magpi-prayers na rin po akong okey ngayon. Ah, ano ba, ah, la parang hanggang ngayon kasama ko si FCAM hanggang ngayon na yung hopak ninyo na sa 'pag down na down ka na, kailangan mo talaga nakausap, eh. So, yun yung isang tinulong sa'kin ni FCAM.
Tsaka may ibang tao na 'pag hindi mo kaya magsabi ka, itutulong pala talaga. 'Pag hindi mo 'pag natapos na yung lakas mo, wala ka ng lakas, di mo na kaya, dun magsisimula yung lakas ng Panginoon para sa'yo. So, sa mga kasama ko diyan na nahihirapan pa hanggang ngayon, 'wag po kayong susuko kasi marami pong tutulong, magsabi lang po. So, yun lang po, salamat.